Matagal na idinadaing ng mga guro ang mababa nilang sahod at kulang daw na benepisyo. Kaya nang aluking mamuhunan sa mga proyekto ng gobyerno para raw kumita ang pera nila ng malaking interes. Ilang guro sa Bataan ang agad kumagat. Pero isa rin pala ito sa humahaba listahan ng mga investment scam. Ang kawawang mga guro na tangayan daw ng tinatayang 15 milyong piso. May special report si Sandra Aguinaldo. Marso ng taong ito, isang nagngangalang Aileen Tolentino ang lumapit daw kay Dar at mga kaibigan niyang guro at nangako ng malaking kita kung mag-i-invest daw sila sa isang proyekto ng gobyerno. Pakilala raw ni Aileen, staff siya ni Bataan Congresswoman Herminia Roman. Dahil sa tamis ng pananalita at mga dokumentong ipinakita, nagtiwala naman daw sila sa suspect. Meron daw nakikishare sa mga kontrata. Pagkatapos, yung perang pinipinance namin, dadalhin doon, kikita kami ng 10% every 15 days. Pero iba-iba pala ang interest sa bawat investor. Halos 15 million pesos nakuha raw sa mahigit 30 biktima. Ang iba doon, inutang lang. Nagharimunan lang kaming kumita para makatulong sa pamilya, sa pagpapaaral ng mga estudyante namin. Marami sa investor ang public teacher na sa panahong ito, walang sinosweldo, inutang lahat ng sweldo, tinodo nilang pangungutang dahil kikita sila. Sinubukan naming tuntunin ang itinuturong mastermind ng government project investment scam sa Bataan. Sa tulong ng kanyang mga kamag-anak, pumayag siyang makausap namin sa telepono pero ayaw na raw niyang humarap sa kamera. Wala po ako naitong pera po, wala po talaga. Sa pansarili ko po wala po sa akin. Sa isang dokumentong pinirmahan ni Aileen at pahayag na kanyang ibinigay sa barangay, inamin niya ang pagtanggap ng pera. Nakahanda naman daw siyang harapin ang lahat ng reklamo. Ayon naman kay Congresswoman Roman, naging miyembro nga ng kanyang staff sa Bataan si Aileen hanggang nitong Hulyo. Siya ay assistant ng medical coordinator ko doon sa Bataan. Pero sabi ng kongresista, wala raw siyang kinalaman sa umano'y modus ng dati niyang staff. Ako'y walang alam dyan. Wala akong alam na nagagamit ang pangalan ko. Kung di afterwards na lang, I will not allow that to happen, that somebody will use my name to raise funds. I will be very mad. Ididemanda ko siya. Nagsampa na ng kaso ang mga biktima. Sandra Aguinaldo, GMA News.